Investment tips for entrepreneurs. How to grow your money and business. Ako nga pala si Aika Medriano at nagnenegosyo ako dito sa Pilipinas. May kwento muna ako. Before ako mag-start ng negosyo dati or nung bago pa lang ako magnegosyo, simpleng buy and selling lang ang alam ko. Hindi ko alam na marami pa palang ways para mas mag-grow or mas mapaikot mo yung fund mo or yung pera mo sa negosyo. Na hindi ka lang umaasa sa isang source. Kaya nung nakita ko rin sa ibang tao na naging successful na at talagang sobrang laki na ng brands nila, nakita ko kung paano nila pinapalaki o mas ginogrow pa yung pera nila. At unti-unti ko rin yung inaral. Ngayon, ang laki ng naging transformation sa akin. And ngayon, nasa isip ko na kapag mas napalaki ko pang negosyo ko at mas dumami pa yung funds ko, alam ko na kung saan ko ipupunta yung pera ko para mas mag-grow yung business at funds ko. Number 1, diversify your investments. Ang pinakamahalagang prinsipyo sa pag-i-invest ay ang diversification. Hindi lang dapat nakaasa yung pera natin sa iisang investment lamang. For example, meron na tayong successful na isang negosyo. So habang lumalago yung negosyo o yung pera natin, hindi dapat naiisa lang ang investment natin. Kasi maraming ways pwede tayong mag-aral ng about real estate or stocks para mas may diversify natin yung resources natin and mas mapalago natin ito. Sabi nga, do not put all your eggs in just one basket. So, ano meaning nito? So, sabihin natin kung meron tayong isang negosyo and nag-fail ito at pinasok natin lahat ng resources natin or pera natin sa negosyong yun, then kapag nag-fail ito, wala na tayong habol. Like, nakaasa lang tayo sa iisang source of income or source of investment. Hindi natin aralin na ma-diversify natin yung mga investments natin. Dahil sa way ng pag-diversify ng ating investments, mas nagiging secure ang financial stability natin at ang growth ng pera natin. And bilang isa tayong entrepreneurs, responsibilidad natin na aralin yung iba't ibang options sa investment, aralin natin ang iba't ibang investment options, mag-decide ng tamang strategy para sa diversification ng investments. 2, invest in yourselves. Importante rin na nag-invest tayo sa sarili natin sa pamamagitan ng pag-aaral, pagpapalakas ng skills, pag-attend ng mga seminars at workshop na alam natin makakatulong sa pagpapalago ng ating mga negosyo. 3, be patient and strategic. Paano nga ba pag sinabi nating be patient and strategic? Sa pag-i-invest, mahalaga ang patience natin at ang tamang strategy. Dahil hindi lahat ng investments ay magbibigay ng malaking kita sa atin. Kaya importante na maging patient tayo at maging strategic or maingat sa pagpili ng mga investments na papasukan natin. So, syempre, kailangan natin maging patient. Magbibigay ako ng halimbawa. For example, nag-invest ako sa isang startup company. Sa unang taon, hindi agad lalaki yung kita natin or hindi natin sure kung lalaki ba talaga yan. Sa unang taon, hindi pa agad lalaki ang kita ko. So, dapat alam ko sa sarili ko na marunong akong maghintay. Dahil wala agad yung return of investment. So, dapat patient tayo na maghintay sa magiging result nito. And syempre, magtiwala din tayo sa potential ng investment. Kaya sinasabi ko na aralin mo ng maigi bago tayo mag-invest. At kapag lumaki naman na yung kita natin sa investments, mag-set tayo ng realistic expectations para sa mga investments at mag-develop tayo ng long-term strategy para sa growth and success ng ating investments. And kahit saan naman tayo mag-invest, kahit anong investment pa yan, walang easy money, walang bagay na magbibigay sa atin ng malaking resulta agad. So, mag-ingat kayo sa mga investments na easy money dahil kadalasan mga scams sila. So, kailangan maging strategic tayo maigi sa pagpili ng investments and siguraduhin natin na totoong investments itong mga to. Kasi kahit naman nung nagsimula tayong magnegosyo, diba? Or pag nagsimula tayong nagnegosyo, hindi talaga agad babalik yung pera natin. O hindi tayo kikita agad. Kailangan natin itatak sa isip natin na for long term talaga ito. Kung nagmamadali ka na magkapera at gusto mo lang mag-invest or magnegosyo dahil gusto mo lang magkapera agad at tingin mo hayahay ka na lang pag ginawa mo to, hindi para sa'yo ang negosyo or investments. Ang investments ay para sa mga taong handang maghintay at alam nila o may believe sila sa investment o negosyong pinasok nila o papasukin nila na alam nilang in the future magbibigay ito ng magandang results sa kanila. Pag-i-invest ay isang mahalagang bahagi ng pagiging entrepreneur. Sa pamamagitan ng pag-i-invest ng tamang resources at pera, pwede nating mapalago hindi lang ang ating negosyo, kundi ang ating financial stability. Kaya sundan na natin yung mga tips na nabanggit ko kanina at maging handa tayo sa mga investment opportunities
na darating sa ating buhay negosyo. Naniniwala kasi ako na kapag nag-invest tayo sa tamang negosyo or totoong investment, kung hindi man ito magbigay ng resulta ngayon, wala ka na sa future, ito yung isang bagay na makakatulong sa'yo at marirealize mo na napaka-importante ng tamang pag-i-invest ng ating resources. Minsan kasi hinahayaan na lang natin na hanggang dun na lang yung pera natin or yung resources natin, hindi na natin napapalago or napapalaki yung negosyo o yung investments natin. Habang lumalaki ang ating negosyo, kailangan lumalawak din yung pag-iisip natin na dapat matuto na tayo sa mga iba't ibang investments kung saan natin pwedeng ilagay yung pera natin para mas mapalago ito. Kaya ngayon, kahit hindi ka pa magsimulang mag-invest or wala ka pang ganun kalaking pera or resources, aralin mo na ito agad dahil napakalalim ng pag-i-invest at kailangan natin ng sobrang daming pag-aaral or observation bago tayo mag-decide mag-invest sa isang bagay. Pero sinisigurado ko sa'yo na kapag nakapag-invest ka sa tamang investment, ito na yung magpapabago ng buhay mo at ng financial stability mo. Kung nagustuhan mong topic natin at marami kang natutunan dito, paki-like and subscribe ng account na to para marami pa tayong topic na mapag-usapan sa mga susunod na vlogs or content. And always remember that you have to learn today to create a better tomorrow.